broke, don't fix it. Kasi yun naman talaga yung plano nila. Alter Ego really want to close this game out kasi match point na nga sila. Pero maganda yung ginawa ng Versatime. Apakabilis ng clear time ng Baksha. So, kailangan talaga ni Yazuke ng leash coming from RV, which means Moskov is gonna have an earlier start dun sa lane, which means he's gonna scale a bit faster, a bit lang, especially if, very neutral yung ating early game. Pero ito na nga, si Justinian ay bumibisita, gusto talagang mag-invade ng Fire Beetle, pero baka masuklian pa siya dito. Mapunish siya for this play, pero mukhang no dice. Makakatakas si Justinian at makukuha pa niya yung Fire Beetle. Again, si Dalvin na naman 'to, maganda yung approach na nawalan lang ng mana. Pero the moment na nag-kickback agad or bumalik agad yung mana na yun, automatically sinusubukan niya na damputin si Justinian. Masyadong malalim na naman yung approach ni Justinian do'n, napa-back off lang ng konti, 1/4 na lang yung HP na natitira. But speaking of the HP, yung dalawa dito sa may gold din yung nagkakasubukan. Si March, tinatry niya na sibat-sibatin yung isang Claude. Pero okay lang naman yun para sa isang Claude for the Alter Ego with Dingaray dahil kayang-kaya niya naman makahanap ng magandang pwesto. We're looking at a very passive early game, and this is where Versatime actually shines eh. Kung hindi sila na-a-attack, nape-pressure maging mas aggressive, dun sila lumalamang eh, mas nakakahinga sila. And right now, this is the start we saw nung nakakuha sila ng isang game, and right now, this is yet again, sila yung may lamang naman heading into the turtle fight. Alam mo tama ka dun na nabanggit mo yon Miggy. Mas nagpapabor sa first time yung playstyle 'pag hindi na dahan-dahan nila, kaysa dun sa Mm. mga pressure na binibitawan. But speaking of the pressure, kakainin ng Versatime yung pesuhan dito sa may first turtle. Apat sa side ng Alter Ego yung hahanap ng peso, si Dalvin Pero yung magbababa pumasok. ng lampara niya, pero unang retribution si Justinian yung makakakuha ng turtle. Black Dragon form ay ibababa na rin. 1v1 dun sa may gitna with Afan. Si Shauki yung sasagot din dito, si Cassie yung makakakuha ng kill, sinundan na rin yun ng isang backsha. Dalawa yung tatakbo ngayon para sa side ng Alter Ego. And that was a good point dahil si Alexander yung makakaligtas pa rin, even Dalvin ay safe pa para sa isang mid lane. Malinis na execution coming from the side of Versatime. They were able to split the focus of both Alter Egos players. Kasi nakita natin na wina 1v1 ni Castle si Yazuke dun sa top side. All the while may engagement yung nangyayari between Versatime and Alter Ego on the other side of the Turtle Pit. At dahil nga sa early pasok ni Yazuke doon, na-punish siya at nakuha ni Justinian. Pero eto na naman, si Kojic naman yung na-punish doon kasi binuhat sa pader galing sa support ni Dalvin. Ang hirap naman nito para sa side ng dalawa. May instant kill na nakuha doon. Tatlo yung bumanda. Gumana naman yung diskarte ni na Afan with that Fredrin, but knowing na makakakuha pa sila ng good point with Alexander, maganda yung setup, but this time, 2-2 yung score, 3-minute mark of the gameplay, dalawa yung sumasagot dito sa may gitna, Alexander along on the side of the Sushin with Dalvin, yung gagawa ng style na yun, pero si Dingaray, hindi ata dapat iwanan ni na March yung bottom turret na yun dahil yung plate na gold ay mapupunta sa yaman ni Dingaray. Yun nga talaga yung nagpabawi sa Alter Ego para sa gold lead. Pero medyo lopsided yun. Lahat ng gold coins ay nasa bulsa ng isang RP. And we all know, if matamaan yung timings na maaga, lamang na lamang yung Claude versus a Moscow. Pero Bravest Fighter's been dropped para lang mabuhay si Nino. Pero this is three people eyeing him, possibly boxing him in. Fatal Links nga ginamit para ma-secure yung kill kay Nino. Now we are looking at 1 XP down on the side of Alter Ego trying for this turtle. Pero bibigyan pa ata si Afan. Yazuki goes down. Pero ito pa, tuloy pa rin ata yung balagbagan dito guys. Si Alec nandun pa rin. Nagpa-apply na pressure si Justinian. Gusto pa rin tapusin tong damage na to para lang may magawa pa sila. Pero apakagandang ginagawa ng Alter Ego to delay the turtle fight. Now nakapasok si RP. Mukhang gustong kumunik. Kung mavisionan lang niya si AFK, baka maka-bonus kill pa siya. At nakuha pa nga niya. Ngayon sa alitan na lang si Koji Kata yung mabibigyan na sunod pero wala na mana para maka-BMI si RP.
Habang si Moskov lang ang minamata, baka maka-SOD, pero ngayon may 1v1 naman dito sa top lane between Castle and Nino at nagamit na nga yung Bravest Fighter, pero meron pa naman Dragon Form at nagamit na rin. This is gonna be a risky play, pero magwa 1v1 pa rin, tuloy pa rin. Verso Castle gets the advantage, securing that duel. Castle know how to fight dun sa may top turret. But again, yung exchange kill na nangyari kanina, Miggy, ang haba ng play-by-play mo. Alter Ego is trying to answer back the first time. But this time, gagamitin naman yung Fatal Link Oof. doon. Mababawas with the Blazing Duet. Si Dingaray yung makakukuha ng kill. 3 na sa side ng kamay niya. Ang nakukuha na buhay, wala pang death record itong Claude na to. The potential coming from the versus time na bawasan nila ang isang explainer. Pero kitang-kita natin kung paano nakakabawi ng kill si Dingaray, and just like that, this Claude will spike it up and try to turn down si March na hindi makakagalaw. Again, ito nga yung kinatawag ng mga casters natin na a Claude is a Claude. The threat of the Claude is right there, lalo na kung nabibigyan mo ng potential at the early stage pa lang na merong kill, binubusog mo na agad yung gold laner. Alam kasi naman natin na pag 1v1 scenario, lamang na lamang yung Claude versus the Moskov, especially with the Art of Thievery, stealing the stats from that Moskov. Pero ngayon na nga talaga, it's about the scaling. 1,000 behind ang Alter Ego, pero alam naman natin with that 302, RP has the farm in his back pocket. Pero ito nagsusuntukan dito sa mid lane 3v2 scenario, pero si AFK ata gusto pang pumunta. Fatal Links magagamit kay Alec, pero ayun na naman, SOD connects. That's a 4-1 situation. Ayun na nga, nabubogyobog, pero si Hijume nandun pa rin, pinoprotektan niya yung purple buff ni Yazuki, pero ito tuloy pa rin yung clash. Meron na nagko-connect na lahat ng miyembro ng Alter Ego, pero si RP nakaka-free hit naman. Pero ayun, si Justinian ata gusto pang kumonek. Black Dragon form has just been dropped. And tuloy pa rin. Hijume goes down. All for the purple buff na mukhang kukunin pa nga rin ng Verso Time. Ang hirap naman ito. Grabe yung playstyle ni Castle na hawak niya na yung momentum. Si Alexander ulit yung madadampot dito. 2v1 situation. Ibabato na lang na isang badak. Si Dingaray hindi makatulong. 5 HP na lang yung natitira. Turtle will be up. Aside ng Versatime. And Alter Ego ay mahihirapan dumipensa dahil nagsisimula na makabawi si March ng pestuhan niya, being the Moscow of the team. Maganda nga yung ginagawa nila. They're recovering smoothly, and looking at the replay, ito ata yung kanilang engagement to try to take Castle out of the situation. And ngayon pa lang kukunin yung Turtle 5 Fatal Link, pero si RP goes down already, followed up by Yazuki. Kaso na lang yung natitira, 3v5 scenario, mukhang kailangan mag-disengage, pero all in, nag-double down ang Alter Ego. At ito na nga, conceal play, pero mukhang Lord na lang siguro. This might be an early Lord because we only saw 2 turtles in this game, and now they're gonna be securing this first Lord of the game onto the side of Versatime. Nakahinga yung Versatime doon na magiging pabor pa sa kanila yung Lord na 'to. First Lord pa lang naman, andiyan pa rin naman sina Jingaray, so just in case na mag-move na itong Lord na 'to, kaya pa naman tunawin. But the problem again is that nagsisimula pa lang mag-spike si Jingaray being that Claude, but nakakahabol na si March given that first kill na tatanggap niya nung tumama yung SOD. But somehow, kung sino pa yung papaganahin, si Alexander gagawa mula dito sa may Ay! likod, yung setup ng Fatal Link ay gagawin doon sa may turret, pero yung sibat ng isang March with that Moskov yung tatalab. Open pa rin naman with the SOD nandun na sa may likod. Si March yung bubuhat dito, maiiwan na lang sa side nila si Dalvin. Hindi pa enough yung damage ng isang Moskov, but si Kojic yung makakakuha ng kill. 2 is down, another down para sa Dalvin Oof! dahil yung Crimson Beacon ay mapo-force na rin at hindi yung gagana. Mukhang magsisimula na mabusog ang isang damage dealer for the Versatile. Yun na nga, yun na yung nakikita na natin, kumakapit at angat na talaga si Verso Time. That is a 6,000 gold lead onto the side of Verso Time, at no joke na yung damage nila. Nakita na nga natin, isang buga lang galing kay Kojic, namatay na si Hijume. Pero tuloy pa rin, First Lord pa lang naman to. Holy Shields are still up. Now, it's gonna be a bit harder to defend, 7k, pero looking at the items, slight lang yung lamang ng isang Moskov kay Claude, pero 200 more gold siguro. You're looking at Trinity na rin onto the side of RP.
Right now, this is gonna be passive gameplay. Apakaganda kasi ng start ng Versatime. They played it very well. Ang linis, walang ingay, walang brawl, walang anything. No skirmishes that they had to do. It was slow progression lang talaga. I think somehow the alter ego needs to find a good spot para mag-connect-connect yung skill nila. Ang problema din kasi after that fatal link ni AFK, may kasunod na kasi yun na bounce nila yung Stenyan with that Turtles Peasants and then si Kazel naman with that Black Dragon. So yung every time na nagpapakita yung ultimates sila, nagba-back out agad yung alter ego na okay, hindi natin pwedeng i-force to. Andun naman yung mga threat of the setup coming from the Badang of Alexander. But after that wall, after that push of the play ng isang badang, ano nang kasunod nun para may sumagot ng second layer of the damage ng Versatile? Ayun nga, eh. Kasi yung trade-off nga dun, I agree with you, Shake, eh. Kasi maganda yung crowd control ng Alter Ego. Yung kulang nila is yung pagkakunat. Kasi alam naman natin, they are very reliant on the bravest fighter coming from the Lapu-Lapu. Pero kasi kung mabigyan siya na maaga, eh siya rin yung pang-set nila, 'di ba? Kailangan talaga ring respetuhin yung lineup and yung difficulty curve of having to execute this cleanly. SOD connects at ayun na nga si March. Si Afan nga ay mabibisita ng isang dragon. Si Alec trying to slowly cut the engagement of Blazing Duet na ginamit ni RP pero mabubuhay pa naman si Hejome pero nabigyan si Nino. This is 3 men down on the side of Alter Ego and now Versatime is knocking on their door. Alam mo na nga lahati yung buhay ni Castle doon sa kambayan ni Digaray, but it's not enough for that blazing duet. Mababasag nga yung 30 dito sa may top. Yung 30% gagamitin din ni Sten yan. Lalalim ngayon yung side of versus time. And the alter ego will be down. Dahil automatically lock on for the game number 5. It's